Mga kapuso, second week pa lang po ng balik eskwela, pero heto, malungkot na balita agad ang pag-uusapan natin. Sa Cavite, sugatan po ang 7 grade 5 students matapos magwasiwas ng kutsilyo sa loob ng silid-aralan ang isang grade 8 student. Nasa ospital ngayon ang 7 estudyante matapos silang tamaan ng iwinawasiwas na kutsilyo. Nasa meeting raw ang teacher nang mangyari ang insidente. Isinantabik agad ng pulisya at ng City Hall ang anggulong bullying o away sa pagitan ng nanaksak at mga biktima. Hindi umano kilala ng mga biktima ang nagwasiwas ng kitchen knife na isang 14 anyos na transferee. Isinailalim naman ng lokal na pamahalaan sa psychosocial intervention ang mga biktima, suspect at mga nakasaksi sa insidente. Ang insidenteng yan, ating pag-uusapan. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano ba ang sinasabi ng batas sa pagdadala ng kutsilyo o armas sa eskwelahan? Actually, meron po tayong batas pambansa number 6 na nag-aamenda sa Presidential Decree number 9 na valid na batas pa rin sa kasalukuyan na siyang mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga bladed, pointed o blunt weapons tulad ng kutsilyo at ibang armas tulad ng pana, spear, dagger, bolo at tsako. Ang exception lamang ay ang tinatawag na livelihood principle, which means kung kailangan ang mga ito sa trabaho o kabuhayan o isang legal na activity. Ang penalty medyo mataas din, kulong ng 1 buwan hanggang sa 1 taon at merong fine na hanggang 2,000 piso. But wait, there's more pa po. Mukhang hindi naman literal ang interpretasyon ng batas na to, although balita ko, marami pa din daw ng mga polis na ginagamit ang batas na ito para manghuli ng mga may dala ng mga patalim in public. Ito ay dahil sa kaso ng People versus Bercades na siyang reiterate ang ruling ng People versus Purisima na hindi naman pala dapat binabasa ang BP number 6 nang hindi itinatali ang original batas na Presidential Decree number 9. Ito daw ay dahil ang batas na siyang ipinasa pa noong martial law time, di ba? Martial law pa po, ay ipinagbabawal ang pagdadala ng bladed weapons kung ito ay para gagamitin in furtherance of rebellion, insurrection, lawless violence, criminality, chaos, or public disorder. So, hindi naman malum prohibitum ang BP number 6 na automatic na bawal ang pagdala ng bladed weapons sa labas ng bahay. Maaari kayong maikulong for violation of BP number 6 kung maipapakita ang 2 bagay. 2, ang pagdala nga ng pinagbabawal na weapon at pangalawa, na ito ay gagamitin niya para sa masama at illegal na layunin, kung pang-hold up, pang-bully ng mga kaklase o kapitbahay. But of course, kung kayo ay papasok sa isang mall, sasakay ng eroplano o papasok sa eskwela, maaari talagang ipagbawal ang pagdadala nito. Ganon din sa isang city or municipality kung may ordinance na naipasa na ipinagbabawal ito. Pero kung ang BP number 6 lamang ang gagamitin ng mga polis para hulihin kayo, maaaring bakintin ninyo ang kaso ng Purisima at ng Bercades para hindi kayo hulihin. Tandaan, dapat maipakita nila na ang pagdala ng armas ay para sa isang masamang layunin. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.